ala asran salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito ay patungkol sa pagliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo mga kapatid sa Islam, tayo ay nangangailangan ng pagliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat yugto ng ating buhay, sa ating mga patutunguhan, ay kailangan talaga natin ang pagliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga nagpapakita na tayo po ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo ay mga mahihina, na tayo ay nangangailangan ng ating Panginoon. Kaya sa tamang pagsamba, sa tamang paniniwala at sa tamang pananaw ng isang tao na nalalaman niya na talagang merong tagapaglikha, na merong inaukulan ng pananampalataya, yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman po natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay nalulunod sa kaila-ilaliman na masilimuot na buhay, na humahanap tayo ng pag-aahon at kaligtasan. Kaya kapag umabot ka sa ganitong yugto ng iyong buhay mga kapatid, bukas lagi ang palad ng Allah subhanahu wa ta'ala para abutin mo ang kanyang mga aralin, ang kanyang patnubay, para makagawa po tayo ng kabutihan. Para po maligtas po tayo sa mga kapighatian at mga pagsubok na dumadaan sa ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, masaya kaya kung merong sumasalo ng iyong mga problema, lalo na kung merong kang katuwang at masasandalan para ikaw ay bumangon at maligtas. Dito sa mundo, makikita mo isang pula lang magpamilya, nagdadamayan sa kanilang mga problema, nagtutulungan sila, mga kamag-anak, lalo na mga kaibigan, na mga tunay na mga kaibigan, na sinasamahan ka sa hirap at sa ginhawa ng iyong buhay. Kaya napakasaya ng pakiramdam kapag meron kang ganito, naliligtas ka sa iyong mga suliranin na dumadaan sa iyo. Ngunit mga kapatid, ang mundo, alam naman natin na merong palugit yan mga kapatid. At saka maglalaho, kaya lahat ng mga nanundoon, magulang man, pamilya man, asawa man, o mga anak na tumutulong sa iyo, lahat po yan ay maglalaho. Kaya kung nagkamali ka sa paghihingi ng kaligtasan mga kapatid, ay tsak, maliligaw ka at mapapahamak ka lamang sa araw ng paghukom. At alam naman natin mga kapatid, walang makakaligtas sa iyo maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, na meron siyang ipapakitang mga pangyayari kung saan ang impyernong apoy ay nasa iyong harapan. Kaya mga kapatid, kapag hindi mo alam ang mga pangyayari, ay hindi ka talaga hingi ng tulong, hindi ka maliligtas ng iyong mga akala mo na makakaligtas. Kahit anong galing mo kapatid, kapag nagkamali ka dyan, ay ipapahiya ka talaga sa araw ng paghukom. Kaya kahit sa mundo mga kapatid, mayroong bakas talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagliligtas sa mga tao. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sabi ng Allah, Al-ana wa qad asawta qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badadika litakuna liman khalfaka ayah wa inna kathira minan nasi an ayatina laghafilun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ngayon lang ba at tunay na sumuway ka noon at naging kabilang sa mga masasama? Ito ang patungkol ito sa kwento ni
paraon. Sa time ni Musa alayhis salam, nalunod na siya. Sa time na nalunod siya, naggano na siya, nagbalik loob siya, naniwala na siya sa Allah, naniwala na siya sa Diyos ni Musa at ni Harun. Kaya ganito ang sagot ng Allah dito, kung mabasahin mo talaga sa una. Ganito ang sagot ng Allah, ngayon lang ba? At tunay na sumuway ka noon at naging kabilang sa mga masasama? Kaya't sa araw na ito, ikaw ay ililigtas sa pamamagitan ng iyong katawan upang ikaw ay magiging tanda sa sinumang kasunod mo. At sa katunayan, ang karamihan sa mga tao hinggil sa aming mga palatandaan ay talagang mga pabaya. Kaya dito sa na ito mga kapatid, bakas po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagliligtas. Ang katawan ni Paraon ngayon mga kapatid, niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala, katawan niya lang, hindi nabubulok, subhanallah. Tanda talaga yun sa mga manampalataya na sa araw ng paghuhukom na merong pagliligtas din doon. Niligtas niya ang katawan lang ni Paraon. Kaya sa araw ng paghukom, kahit nagiging abo ka na dito sa mundo, kahit bulok na bulok ka, sa araw paghukom, itatayo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at ihaharap ang lahat ng iyong mga ginawa dito sa mundo. Kaya sa time ng mga Bani Israel, niligtas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas yan talagang mga kapatid. Tanda yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya mayroong kakayahan sa sinumang humihingi sa kanya ng tulong mga kapatid. Kaya ang kaligtasan mga kapatid, tumutukoy sa pagbangon mula sa kung ano ang humahantong sa iyo sa pagkawasak. At pagligtas mula sa anumang binababala tungkol sa iyong Panginoon. Kaya dahil dito mga kapatid, sa Islam ito, ang kaligtasan ay tinutukoy dito sa Islam. Ang kaligtasan dito sa mundo, liligtasin mo ang iyong sarili sa kahiyan o sa mga pahamak. Maliligtas mo sarili sa pagsunod yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinunod mo si Allah subhanahu wa ta'ala, maliligtas ang iyong ang iyong katawan, ang iyong sarili, ang iyong kayamanan, ang iyong kaisipan, at marami pang mga bagay kung saan makakatulong sa iyo. Iyon ang kaligtasan dito sa iyong katawan, mga kapatid. At meron din kaligtasan para sa iyong lipunan. Allahu Akbar. Ito ang isa sa mga pinakamagandang turo ng Islam. Hindi lang sarili ang dapat mong iligtas, pati na rin ang iyong pamayanan. Kaya ang pamayanan na yun, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagbibigay po siya ng mga babala. Nagbibigay siya ng katuruan. Nagbibigay siya ng mga patungkol sa patnubay kung saan kapag tinahak mo yan, mapupunta ka talaga sa kanyang kaharian. Allahu Akbar. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tignan niya, ang kanyang pangako dito mga kapatid, sabi niya, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhadu yawma la yanfa'u dhalimuna ma'dhiratuhum walahumul la'natu walahumus su'ud dar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sa katunayang aming tutulungan ang aming mga mensahero at yaong mga naniwala sa buhay sa mundo at sa araw na kung saan tatayo ang mga saksi, araw na kung saan hindi mapapakinabangan ng mga mapang-api ang kanilang mga pagdadahilan at mapasa kanila ang sumpa at mapasa kanila ang masamang tahanan. Allahu Akbar. Tingnan niyo pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Angkop na angkop talaga sa mga yaong naniwala. Kapag ikaw naniwala sa Islam, naniwala kay Allah, naniwala sa mga aklat at ano pa mga katuruan Islamiko, ay tsak nangangako si Allah subhanahu wa ta'ala na talagang tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dito sa kung susuriin mo ng masyado ang salita ng Allah, gumamit ka siya dito ng mga talagang, ibig sabihin totoong-totoo talaga na
at tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya nag-instruct siya nagturo sa mga minsehero, na ito ang inyong gagawin. Kaya, tutulungan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga minsahero. Kaya tingnan nyo mga kapatid, kung hindi ka kasi mananampalataya, mapabilang ka sa mga zalimun, sa mga mapang-api. Tapos sa araw paghukom, ang mga mapang-api mga kapatid, anong gagawin nila? Ay magdadahilan sila. Ang kanilang pagdadahilan, hindi yun makakatulong sa kanila sa araw paghukom. Kaya nakakalungkot, nakakadalamhati naman ang mangyayari sa mga mapang-api. Kaya kailangan talaga natin mga kapatid na magtagumpay sa araw ng paghukom. Kailangan talaga natin yan. Dito nga sa mundo, kapag maraming tayong nakikita, nagtagumpay sa buhay, Allahu Akbar, di ba? Ang saya-saya. Kaya sa atin, mga Muslim, hindi lang tayo nakapokus dito lang sa mundo, bagkus dalawa talaga ang ating tinitignan. Kung hindi ka naman magtagumpay dito sa mundo, okay lang yan. Basta huwag ka lang malugi sa araw ng paghukom. Example na lang, kapag mahirap ka pero gumagawa ka ng paraan para kumita, okay lang yan kapatid. Kahit nininirahan ka sa simpleng pamamahay, okay lang yan. Kasi marangal ka. Kasi sa araw paghukom, yun po ang importante, yun ang napakamahalaga sa atin bilang mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naunahin natin yun. Kasi, tignan nyo, sinabi ng Allah, sabi niya, o yunajjil ladina attaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u walahum yahzanun, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iligtas ng Allah ang mga yaong natatakot dahil sa pagtatagumpay nila. Hindi sila masasalingan ng makasamaan at hindi sila malulungkot. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, ito ang isa sa mga pinakamagandang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan nating itagumpay. Kasi nga, ililigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impernong apoy. Yun naman ang kinakatakutan ng isang Muslim, na itapon sa impernong apoy. Kaya kung nagtagumpay ka doon, Allahu Akbar, dito sa mundo, nagtagumpay ka sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng pagsusulit, lahat dito sa mundo, inshallah, dahil sa takot mo kay Allah. Alam naman natin ang takot mga kapatid. Ang takot, naniwala tayo sa ibinaba, ginagawa mo ang mga itinuro, tapos naghahanda ka para sa kabilang buhay. Yun ang takot natin kay Allah. Gumagawa ka ng mga obligasyon, lumalayo ka sa mga pinagbabawal. Kung yan, ililigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun naman pala kapatid, kapag ang dahilan bakit tayo natakot, para iligtas tayo ng Allah. Kaya ang lahat nating mga pagsamba, lahat nating pagpapagod para malugod si Allah subhanahu wa ta'ala, susuklian yan ng Allah. Susuklian niya po ng pagliligtas. Ililigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad din sa nangyari kay Yunus alayhis salam. Si Yunus, alam naman natin yun, tinatawag nating balyena. Taong nilamon ng balyena. Kinain siya ng balyena mga kapatid, subhanallah. Nilamon siya. Kasi nga, sumuway siya, hindi siya sumunod kay Allah. Kaya kapag pagtakas siya, nano siya ng balyena, nilamon siya. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao sa balyena nang siya'y umalis na nagagalit at saka inakala niya na hindi na namin siya makakayanan, kaya nanawagan siya sa loob ng mga kadiliman, walang Diyos kundi ikaw, kalwalhatian po sa iyo. Tunay na ako ay naging kabilang sa mga mapang-api. Kaya't aming tinugon para sa kanya at iniligtas namin siya sa kagipitan at gayon din aming ililigtas ang mga mananampalataya. Tingnan nyo mga kapatid, kapag ang isang Muslim nasa kapighatian o sa mga suliranin o sa mga pagsubok
wag ka talagang makalimot na magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua, katulad sa ginawa dito ni Yunus alayhi salam. Sabi niya, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tingnan nyo, yun ang kanyang dua. Walang Diyos kundi ikaw. Kaluwalhatian sa iyo, katotohanan, ako'y kabilang sa mga, ako ay naging kabilang sa mga mapangapi. Yun ang kanyang dua. Pinapakita niya talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung isa sa mga mababa, siya mapangapi sa kanyang ginagawa. Inaamin niya talang kasalanan niya. Anong nangyari? Iniligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Example yun sa sanlibutan, mga kapatid. Kapag ang tao bumabalik lamang kay Allah, ililigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Mundo pa lang yan, Iano ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaparamdam sa atin na totoo ang kanyang pangako. Pinaparamdam sa atin na ililigtasin niya ang mga manampalataya katulad sa nangyari kay Yunus alayhi salam. Kaya Allahu Akbar, mga kapatid. Dahil doon, nagiging malinaw po sa atin na ang pagliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. Kaya huwag kayong magpaakit sa mga hindi manampalataya, mga kapatid. Huwag kayong magpaakit sa kanila. Kahit sarap na sarap sila sa buhay sa mundo dito sa buhay sa mundo, ay huwag kang malungkot sa iyong kapalaran. Bagkus magtaas noo ka. Kasi nga ang kaligtasan ay nakagaranti na po. Basta ikaw ay meron ka lang panampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa mundo pa lang, mga kapatid, meron ng pagliligtas si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabi niya, Wadhkuru ni'matallahi alaikum idha kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at inyong alalahanin ang biyaya ng Allah sa inyo nang kayo'y magkalaban at saka pinagbuklod niya kayo sa pagitan ng inyong mga puso. Kaya sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kayo'y naging mga magkapatid at kayo ay dati nasa bingit ng hukay ng apoy. At saka kayo'y iniligtas niya mula doon. Gayon din, inililinaw ng Allah para sa inyo ang kanyang mga palatandaan, baka sakali kayo'y mapapatnubayan. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, kayo'y nasa bingit dati ng hukay. Ganun na ganun, mga kapatid. Yung ganun na nangyari sa atin. Katulad sa mga sahaba din. Ganun din tayo, yung yugto ng buhay na yan, mga kapatid. Dumaan din tayo dyan. Nasa bingit dati tayo na sa hukay. Hukay ng apoy. Kasi paggawa ng kasalanan, nag-aaksaya ng ating buhay. Ganun din tayo, pero niligtas tayo. Katulad sa mga sahaba dito, niligtas sila ng Allah. Kasi kaya susundin mo lang talaga ang paliwanag ng Allah na nililinaw niya para sa sanlibutan. Allahu Akbar. Tanda na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na totoo ang kanyang mga pangako na meron siyang pagliligtas dito sa mundo, mga kapatid. Meron siyang pagliligtas. Sa mundo pa lang yan, Siyempre, tingnan nyo sa mundo, tingnan nyo ang ikaramihan sa mga tao ngayon. Ligaw na ligaw. Pagyan mo ng paliwanag, hindi ka susundin, bagkos susundin niya ang kanyang nasanayan. Alam naman niya kabuktutan ng kanyang pinanggagawa, kalaswaan ng kanilang pinanggagawa. Pikit mata lang po sila. Parang hindi natuto, parang hindi napag-aralan na masama yan, parang hindi niya naramdaman na kahalayan yan, subhanallah. Ganun ang nangyari sa atin. Pero
merong dumating sa atin si Prophet Muhammad Salam. Tinuro talaga yan. Ang liwanag, ginawa niyang liwanag, ipinakita niya liwanag. Ang ligaw, pinakita niya talagang naligaw. Ang tama ay nagiging tama at ang mali ay nagiging mali talaga. Kaya mga kapatid, yan ay totoong kaligtasan. Yun ang kasiyahan sa mundo at kaluguran ng Allah at makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang totoong kaligtasan na hinahangad natin mga kapatid. Hindi dito lang sa mundo maligtas ka sa kahirapan. Mas okay naman yan. Maligtas ka sa exam mo sa paaralan, okay naman yan. Pero hindi po yan ang totoong kaligtasan. Kasi ang totoong kaligtasan, doon yun po sa kabilang buhay na dapat nating harapin. Allahu Akbar. Kaya, kaya mga kapatid, wag nating kalimutan din mga kapatid na si Allah subhanahu wa ta'ala ay matinding magpaparusa. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafir al-dhambi wa qabil al-thawbi shadid al-iqabi dhit tawli la ilaha illahu ilayhi al-masir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tagapatawad ng kasalanan at tagapagtanggap ng pagbabalik loob, ang matindi sa pagpaparusa, ang may-ari ng kasaganahan na walang Diyos kundi siya, patungo sa kanya ang patutunguhan. Tingnan niyo mga kapatid, ganun na ganun. Huwag natin kalimutan ang Diyos mapagbigay, oo. Ang Diyos mapagmahal, oo. Ang Diyos maunawain, oo. Pero huwag mong tuldukan. Ang iba kasi tinuldukan nila eh. Akala nila ganito lang ang Diyos, mapagbigay, mapagmahal. Tapos wala na, yun lang. Hindi. Shadidul iqab. Matindi sa pagpaparusa. Yun ang unawain natin. Dapat mula simula hanggang dulo, dapat ganun ang pag-aaral, ganun ang pag-uunawa, ganun ang pananampalataya. Kung kapag ganun ang pananampalataya mo kapatid, Allahu Akbar. Karapat dapat ka sa pagliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, naunawaan mo ang tunay na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Kasi sinabi ng Allah mga kapatid, balitaan mo ang aking mga alipin. Katunayan ako ay mapagpatawad na maawain at katiyakan ang aking kaparusahan ay ang mahapding pagpaparusa. Allahu Akbar. Ganon tayo mga kapatid, ganon ang pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang aking kaparusahan ay ang mahapding pagpaparusa. Hindi lang ang Diyos ay mapagpatawad na maawain, tapos ikaw gawa ka ng mga kasalanan. Tapos kapag pinagsabihan ka, ang Diyos naman mapagpatawad, maawain, subhanallah. Hindi ganun mga kapatid, kasi ang Allah ay nagagalit. Parurusahan ang mga taong lumalabag sa kanyang katuruan. Kaya kapag ikaw, kaya ang mga propeta mga kapatid, lalo na si Prophet Muhammad Salam, inutusan talaga ng Allah na balitaan ang kanyang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya po ay mapagpatawad na maawain. Ngunit, nagpaparusa rin sa mga taong swail, sa mga sutil, sa mga mapagkunwari, sa mga mapagtakwil, sa mga pagano, mapagtambal, at lahat ng mga uri ng kasalanan. Kapag ikaw makasalanan pero naniniwala kay Allah, insyaallah, meron kang pagkakataon na ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, makakatikim ka muna ng napakahapding pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, huwag mong maliitin mga kapatid ang kasalanan.
Alam naman natin si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapalakas sa atin gamit ang kanyang mga pangangaral. Tinuturuan tayo ng Allah, lumalakas ang ating kaisipan, lumalakas ang ating puso. Ha? Tingnan mo mga kapatid, kung mayroong isang hadith dito mga kapatid, na itong hadith na ito, subhanallah, para maligtas lang ang tao mga kapatid. Ha? Basahin ko at pakinggan nyo at isapuso nyo na inulat ni Abu Dar radhiyallahu anhu na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, katotohanan sa panahon ninyo ngayon ay marami ang mga dalubhasa at kakaunti ang mga mangangaral. Kaya't ang sino mang umiwan ng ikasampung bahagi ng kanyang nalalaman ay talagang naligaw. Ha? Tingnan nyo, ganun sa time ni Prophet Muhammad Salam. Sa time ng propeta, maraming mga dalubhasa, mga scholar, mga ulama. Ha? Pero kakaunti lang ang mga mangangaral. Ha? Tingnan nyo mga kapatid, sa panahon nyo ng propeta, maraming mga ulama, pero kakaunti lang ang mga mangangaral. Ha? Tapos, sabi niya, sino mang umiwan ng ikasampung bahagi sa nalalaman niya, ay talagang naligaw, nahulog siya sa pagkamali, sa kamalian. Ha? Tapos kadugtong ng hadith, at darating, pagkatapos nito ang isang panahon na maraming mangangaral. Tingnan nyo, sa panahon natin to, tinutukoy dito. Maraming mangangaral. Kakaunti ang mga dalubhasa. Kaya't ang sino mang kumapit sa ikasampung bahagi ng kanyang nalalaman ay talagang maligtas. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Tingnan nyo mga kapatid, ang hinihingi lang pala sa atin, ikasampu lang ng nalalaman natin. Paghawakan mo, kapitan mo yan. Kakaunti lang kasi ang mga dalubhasa sa panahon natin. Maraming mga ngaral, pero wala namang alam. Walang alam kung kaunti lang may natutunan nila, subhanallah. Kaya kung kumapit ka sa ikasampu, sa nalalaman mo ay talagang maliligtas ka sa panahon na yun. Sa panahon natin, sa ngayon, Allahu Akbar. Kaya pagduan nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sa mga na ito, kaya huwag kayong maghusga kaagad ng kapwa nyo. Uhusgahan nyo na hindi na siya Muslim kasi ganito. Huwag kayong maghusga. Kasi nga, ang requirement lang para maligtas dito, ikasampu lang ng natutunan natin. Kasi hindi, mahirap nga isagawa sa panahon natin, dagkos, na talaga, pitna talaga. Sunod-sunod na mga pitna sa panahon natin, mga kapatid. Pero kung gusto mo talaga, mataas ka talaga sa paraiso, hanggang doon sa Firdaus, inshallah, gawin mo 100%. Aabot ka talaga doon sa, pero ang lang, limit lang, mga kapatid, ng kaligtasan. 1/10 lang yan ng natutunan natin sa Islam. Allahu Akbar, yun, ganon na ganon ang kaluwagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya payo sa aking sarili mga kapatid, payo rin sa mga karamihan na huwag kayong maghusga sa inyong kapwa kaagad na siya ay hindi na Muslim. Huwag yung gawin yan. Ang gawin mo lang, pwede ka sabihin mo lang na, Brad, ang gawain mo ay nagpapalabas sa Islam. Yung pwede pa yun, pero para ligtas ka sa paghuhusga, doon ka lang sa gawain. Sampulan, hindi siya nagsasala. Sabihin mo, Brad, alam mo naman na ang pagsasala ay obligasyon. Kapag hindi mo ginawa, ay nagpapalabas sa Islam. Yun ang ligtas ang dila mo sa paghuhusga. Hindi mo siya nahusgahan. Kasi nga, doon ka lang sa gawain. Paghahatol nga yan ng Prophet Muhammad SAW. Hatol yan ng mahal natin Propeta Muhammad SAW. Kaya, yun ang isa sa mga pinakamagandang mga kapatid. Para ligtas po ang ating dila sa paghuhusga. Kaya ang kaligtasan mga kapatid yan, isa sa mga kaloob yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, open para sa lahat. Para magpaligsahan tayo sa paggawa ng
kabutihan. Allahu Akbar. Sana mayroong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.